Ay tumayo para po sa ating panimula. Pero bago po muna yan, bago tayo manalangin, hayaan niyo muna pong basahin ko ang aklat, mula sa aklat ng Awit 66, verse 1 to 4. Sinasabi dito, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpupuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan sa taglay mong kapangyarihan at sa lahat, ang lahat sa lupa ay ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta, ang iyong pangalay, pinupuri nila. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Aming Ama, tunay na Ikaw ang Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito, muli kami nagkasama-sama. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ang iyong pangalan ang mapapurihan at maihayag ang iyong mga gawa sa bawat sa aming mga kapatiran, Panginoon. Dalangin din po namin sa inyo ang mga kapatiran namin na tatayo sa harap nyo, lalo na ang aming song leader. Ganon din po ang magdadalang yun ng mensahe, Panginoon. Ganon din po sa mga umattend ngayon, naway may mapulot na aral, Panginoon. At ganon din sa mga nasa Facebook Live, nawa, Panginoon, ay ang iyong kabutihan at ang iyong mga gawa, Panginoon, ay patuloy naming mamutawi sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po ay pangungunahan tayo ni Sister Sherina Gato para sa ating mga awit ng papuri. Good evening po sa ating lahat. Ayan, ngayon po tayo ay aawit ng mga Christian choruses. Siguro po yung mga iba sa atin ay natatandaan pa ito, bihira na po kasi nating awitin. Pero baka po marami sa atin ang bago lamang itong mga kantang to. Pero napakaganda po kasi ng mga messages na sana hindi natin makaligtaan sa ating mga awitin. So simulan po natin sa pag-awit ng In Moments Like This. In moments like
for the last time in moments like this. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up
gawin mo kaming isang servant, ang puso namin na handang maglingkod sa inyo. Hindi, Panginoon, para maitaas, kung hindi kami ang magtataas sa aming mga kapatiran sa panalangin, lalo na ngayong gabi. Tanggapin mo po ang aming mga pusong nagpapasalamat, umaawit ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tama po yung awitin natin, Make Me a Servant. Inassign po ako ni Sister Ann para presider. Nag-isip ako kasi napakahirap nung schedule nung ko araw-araw. Hindi ko sure kung makakaano ba ako. Kaya nakakahiya sa Panginoon, di ba? Pumirma ka ng intercessor ministry tapos wala kang nagampanan tong taon na to. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagkaroon po ng chance na makapag-preside bago matapos ng 2025. Kaya ganun din po yung buong isang taong ko na ipagpapasalamat masasabi ko po ngayon. Salamat po sa magkatugmang schedule ng mga anak ko. At salamat din, wala pong traffic. Pinag-pray ko rin po sa Panginoon yun. Sana po, Lord, pagbigyan nyo naman ako na makapag-preside. Kasi parang may kulang talaga sa buhay natin. Di ba kahit nasabihin mong ginagampanan natin yung pagiging isang ina, pagiging isang lola sa pamilya. Pero yung dating gawain mo hindi naman napabayaan, kundi nandun pa rin yung puso mo. Pero mas maganda talaga umattend nandito, physical, di ba? Kaya, papurit pa sa salamat sa Panginoon. Ganun din po sa lahat ng blessings na natanggap ko ng 2025, kalusugan, sa mga pangit na pangyayari, salamat pa rin po sa Panginoon. At sa pamilya, salamat din po. Malaki na yung 2 apo ko. Ngayon po, nadagdagan na naman yung miyembro ng pamilya namin. Yun nga po yung alaga ko ngayon. Salamat sa Panginoon, 1-year-old na po siya noong November 16. Awa ng Diyos, ubot sipon lang po nagiging sakit, kaya palagi ko po pinagpe-pray yun. Pagka nag-online na prayer meeting po ako, pag mga personal prayer, kahit na po yung prayer sa araw-araw, kasama po lagi ang pamilya ko. Naalala ko pong bigla nung nag-Sunday school po kami, Teacher Dayan po ang naka-assign, Old Testament, about Old Testament. Di po ba doon pinababasa sa amin mula aklat ng Genesis hanggang yung huli ng Old Testament. May kanta po doon na tinuro si Sister Dayan, naalala ko. Biglang, magaling na po yung apo ko, madali na pong pumick up. Naalala kong bigla yung tinuro na, read your Bible and pray every day. Ang action po ganyan, di ba? Read your Bible and pray every day. As you grow. Nakakaganyan na, di siya nakakapagkanta, pero nakaka-action na po siya. Read, ganyan. Pray and grow. Ang grow niya, ganyan na lang. Hindi niya kayang magganon-ganon. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagpapala niya palagi sa maraming bagay, lalo na sa pamilya. Salamat po lagi sa pag-iingat. Kaya ito na po yung time para magpasalamat. Ito po yung naging opportunity ko na makapagpasalamat. Kaya kung sino man po ang gustong magpasalamat, pwede na pong tumayo dito po sa harapan.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ko dahil hanggang ngayon sa Kanya pa rin ako sumasampalataya at siya po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa sa buhay ko. Salamat din sa mga pamilya ko, lalo na sa mga anak ko. Salamat din sa nabanggit ni Ana yung apo. Ako po 18 na po yung aking panganay na apo sa isang taon. Kaya ngayon pa lang nagagayak na ako ng maiaalay ko sa kanya. Salamat sa Panginoon kasi nung magsimula nung magbata yon, dati sabi ko sa anak ko, ako na lang mag-aalaga. Kasi ako, magtatrabaho yung mag-asawa. Sabi niya, nanay, hindi ka mag-aalaga ng bata kasi para ma-enjoy mo yung buhay mo. Kasi kapag may apo ka, aalahan mo yun. Kumbaga, hindi ka makakapunta sa gusto mong puntahan. Maiisip mo yung apo mo, wala mag-aalaga. Kaya hindi kita papahirapan. Kaya kumuha sila ng tagapag-alaga. Ngayon kay Abby naman, kaya naman ako kasi mahirap naman kumuha talaga ng iba. Lalo at hindi mo kakilala, sa hirap ng panahon ngayon, mahirap ding magtiwala. Madaling magtiwala pero napakahirap din kuminsan dahil mamaya hindi mo alam kung ano na ginagawa sa bata. Kaya kahit ganito lang napipilay-pilay, nagtsatsaga ako. Ay, yung apo ko naman, hindi ko naman kinakarga. Dalawa lang naman sila, si Lucas malaki na. Yung pangalawa naman yung tatatong taon na sa isang taon. Kaya okay lang. Hindi ko naman kinakarga yun. Kumbaga, saway-saway lang ako. Sinusundan-sundan ko lang. Salamat sa Panginoon kasi ginagabayan niya ako sa buhay ko. Kahit na kinahihirapan lumakad, naiisip ko, ang Panginoon nga nahirapan ng lubos na lubos, hindi sumuko. Ako pa, na kaya ko tiisin yung sakit. Kaya halimbawa, masakit pa ako dito, pagpunta, hindi ko inaalintana kasi naisip ko, kung si Lord ay nagsakripisyo, ako pa, na kaya ko pa lumakad. Kumbaga, talagang sa Panginoon lang po talaga ako nananalig at umaasa at nataas ko talaga ang buhay ko sa Kanya. Kahit na yung asawa kong mabait, nakakakita na ako ng kahit na konti-konting pagbabago. Dati kasi, uminom siya, tapos di na uminom. Ngayon, uminom na naman uli. Ngayon, di na naman uminom. Pero hindi ko binabate. Sabi ko, sige, okay lang. Kasi kung sasawayin ko, ako lang mainis. Dahil hindi inahayaan ko lang. Siguro, naisip niya, ewan ko, ba't di na naman siya uminom? Sabi ko, salamat naman sa Panginoon. Kaya na pagka talagang nilalihan ko siya, talagang sinisigurado kong tulog na tulog siya talaga. Kasi baka mahuli na naman ako, sabihin na naman niya sa akin, ano na naman ginagawa mo sa akin? Kaya pag ako talagang nitingnan ko talaga. Kumbaga, sigurado ako natulog. Alam ko na may plano si Lord at inang pinaniniwalaan ko, hinihintay ko ang kanyang katugunan sa aking mga panalangin. Alam ko na hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako iiwanan sa anumang magiging problema ko. Nung araw ko kasi, akala ko, nung ako'y wala sa Panginoon, akala ko hindi ko kasama si Lord. Mali pala ako. Dahil araw-araw pala, kasama ko siya. Ako lang ang hindi nakaka-appreciate sa Kanya. So ngayon po, salamat sa Panginoon. At sa Kanya lang po ako nagpupuri at nagpapasalamat. Papuri po sa Panginoon. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay, sa healing. Kasi sunod-sunod kami nagkasakit nung nakaraang linggo. Nauna yung mga pamangkin ko, tapos ako, tapos yung nanay ko ngayon. Kaya
Pero pasalamat kami sa Panginoon kasi parati siya nandyan, wala naman na-confine sa amin. Mahirap kasi pag nako-confine, unang-una lahat may trabaho, pangalawa yung financial, medyo malaki ang gastos ngayon sa ospital. Kaya papurit pasalamat, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi lumabas na yung, nabasa na ni Doc yung x-ray ko na wala naman daw fracture. Kasi naano ako, nasaldak po ako. Yung likod ko tumama, so kakamarites. Ayun. Kaya bago magmarites, mag-save muna ng sarili. So, yun. Wag masyadong focus sa chismis. So, na kanina na na ni Doc wala naman daw problema yung x-ray ko. So, kailangan na lang iinom ng gamot tsaka medyo magte-therapy. Tapos salamat din sa Panginoon kasi medyo mahal yung therapy. Pero kung sakali man bukas, kung sabi naman nung doktor ko siya na bahala, kaya papurit pasalamat. Tsaka yung nanay ko nga, na nagpapasalamat ako na kahit na hindi maganda yung pakiramdam niya, sabi naman niya sa akin na mamanage naman daw. Kasi puro po sila senior doon. Senior nanay ko, senior tatay ko. Tapos may special child akong kapatid. So medyo mahirap ang sitwasyon nila. Si Rita lang ang normal. Medyo hindi rin doon. Kaya papurit pasalamat sa Panginoon na ginagabayan sila. Tsaka yung heart ko, salamat sa Lord. Medyo nalulungkot ako sa mga pangyayari. Pero may mga pinapadala naman siya na tao para yung lungkot ba, maibsan ng konti, yung mga words na may matututunan ka rin. Minsan kasi, yung emotion ba, masyado ka nadadala sa kung ano nararamdaman mo. Minsan nakakalimutan mo yung mga pinag-aralan dito. Pero sabi nga, pag daw nasa Lord ka, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat malungkot, kasi nga nasa Lord ka. Minsan, nakakalimutan na uuna yung emosyon. Kaya papurit pasalamat sa Panginoon lamang. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi ayaw pong tumayo nung aking pong tatay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa faithfulness ni Lord sa aking tatay. 80 na po siya today. Yay! Ang buto niya, 30 pa lang. Sabi ng Anlin, kaya makakaakyat pa daw po siya ng puno at mga bubong. Yan, salamat sa Panginoon sa buhay na ipinagkaloob niya sa akin pong tatay. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa isang taon na pagsama niya sa atin at natapos na po ang eleksyon ng women nung Sunday. Nagpapasalamat po ako sa kaayusan at alam ko pong si Lord ang nagtalaga ng new set of officers para manguna sa ating mga kababaihan. Ganon din sa mga kabataan at susunod na yung kalalakihan. To God be the glory. Hello po, magandang gabi po pala sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming bagay. Nagpapasalamat po ako nakapag-prayer meeting na po ako ulit after 3 weeks po ata, or isang buwan dahil sa school and ibang mga gawain na yun. Kaya di po ako nakapunta ng prayer meeting. Pinagpapasalamat ko rin po yung mga competition, especially yung sa journalism. Kahit po hindi na po nakaabante sa phase 2, malakas po yung Sagrada eh. Pinagpapasalamat ko pa rin po na nagkaroon na naman po ako ng experience na kung paano nga ba maging journalist, gaano yung hirap na maging estudyante at journalist at the same time. Pinagpapasalamat ko rin po yung guidance niya doon sa naging competition ko. Pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na kahit wala pa po akong pahinga masyado,
nakakangiti-ngiti pa rin po and may energy pa rin po sa buhay. Kahit parang gusto ko na pong sumuko, nagpapasalamat din po. Nagpapasalamat din po ako sa mga nagme-mentor sa buhay ko, sa buhay nila. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga naggagabay sa akin. Hindi lang po sa mga ministry ko, kundi pati rin sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigay sila ng Panginoon sa akin para matulungan din po yung development ko. So, sa Diyos po ang papuri. Thank you sa Lord. Ako'y nagpapasalamat kay Lord kasi kayo nagbibigay sa akin ng inspirasyon para mabuhay. Maraming dapat ipagpasalamat, lalo na kung makaisang taong ka, talagang sobra-sobra na pasalamat kay Lord. At higit sa lahat ay pinupuri ko ang Panginoon dahil sa maraming mga karanasan na pinagkaloob sa akin at ito naman ay na-share ko sa iba. Kaya akin lubos na nagpapasalamat sa Kanya sa isang taong pinagkaloob niya muli sa akin. Ito'y puro bonus. Kami nila Lola Pilar, ni Ate Edith, puro bonus na ang aming tinatanggap. At lubos ang aking pagpapasalamat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magandang gabi po sa bawat isa. Nagpupurit na papasalamat din po ako sa Panginoon doon po sa kapatid po namin na sponsor po sa district fellowship namin sa Sabado. Napakalaking tulong po yun sa amin sa mga medyo hindi naman po ganun kalaki yung kaperahan. Salamat sa kanya dahil gumaan po yung aming pagbabayaran po sa aming district. Maraming salamat sa buhay niya. Pagpalain pa po kayo ng mahabang buhay ni Lord. Gamitin pa po kayo sa maraming ministry dito sa iglesia. Maraming salamat. Meron pa po bang gustong magpasalamat? Kung wala na po, ay reserve nyo na lang po yan next week. At hinihilingan po natin ngayon si Pastor Daniel para sa ating Thanksgiving prayer. Tayo po tayong lahat. Pagpasalamat natin kay Lord ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Let's pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa inyong kadakilaan po sa aming mga buhay. Sa inyong katapatan po at kabutihan na lagi po naming nararanasan, especially po sa mga pagkakataon na kami po ay may pinagdadaanan, may mga nahihirapan po sa mga bagay-bagay. May mga pinapanalangin po kami, Panginoon, na nararanasan po namin yung presensya ninyo, na maging yung pag-comfort po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat answered prayers po na tinutugon niyo po. Maging yes man to, no, or maging hintay man kami, alam po namin na ito yung best para sa amin na galing po sa inyo. Kaya maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat din po sa bawat seasons ng life namin na alam po namin na kayo po ay faithful, na hindi po kayo nagbabago, na kahit man po kami ay hindi tapat, nagkukulang, pero patuloy po ang inyong katapatan sa aming mga buhay. Kami po ay nananatili
sa inyong mga pangako na kayo po ay tutugon sa aming mga panalangin at totoo kayo sa inyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor Daniel. At ngayon naman po ay ihanda na natin ang ating puso't isipan para sa mensahe na dadalhin sa atin ni Brother Charlie. Magandang gabi po sa ating lahat. At ganoon din sa mga kasama natin sa FB Live na nanonood. Kapasalamat din po sa Panginoon sa kalakasan, sa pagpapala na tinatanggap namin. Bagamat dadalawa lang kami sa bahay ni Christian, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon at bibigyan kami ng kaayusan, pagpapala at pagmamahalan. Natin pa rin po tayo sa ating pong monthly theme na The Faithful God. Sino po ba nakakatanda nung first week ng Sunday ng November kung ano po yung mensahe ng Diyos? Alam ko po si Pastor Ayang po nagdala nun. Ano po yung mensahe niya? Kung saan po book? Mayroon po ba nakakatanda? Lamentation o panaghoy. Alam niyo po, napakabigat ng buhay ng Israel nung nasakop sila ng Babylonia. Kung paano sila ay kinupkob ng Babylonia, pinaikutan ng buong Israel at hindi sila makalabas. Kaya buong pagdurusa, buong panaghoy na buong kahirapan ang dinanas ng mga Hudyo na Israelita noong panahon ng pagsakop sa kanila ng Babylonia. Sa panahon po noon, kasi po may kasunduhan ang Diyos at ang Israel. Doon po sa panahon pa ng Deuteronomy, kung makabasa po natin doon po yung pinakaunang kasunduhan nila. Kumbaga sa yun ang pinaka-testament nila kung paano sila nagkaroon ng kasunduan. At yung mga sumunod na book ay makikita naman po natin yung pagsuway o pagtalikod ng mga Israelita sa mga susunod na verse. Kaya po nasulat ang panaghoy, ang lamentation, ay dahil po kay Jeremiah. Bago po ang lamentation, si Jeremiah muna. Ang pinadala ng Diyos sa Israel para bigyan ng babala, para magsisi, talikuran ng kanilang mga Diyos-Diyosan, talikuran yung mga masasamang gawa nila. Dahil kasi po talagang ultimo hari o priest, yung mga namamahala sa simbahan, ay kamukha rin dito sa Pilipinas. Naging corrupt din po nung araw. Talagang ginamit yung kanilang kapangyarihan para sa kanilang kababayan. Kaya napakahirap po ng kanilang nangyari sa kanilang. Kaya pinahintulutan po ng Diyos na sakupin ng Babylonia. Kaya po pinalibutan ng Babylonia ang Jerusalem. Hindi po sila nakakalabas. Talagang dumanas sila ng pasakit, gutom. At kung mababasa niyo po sa 2 Chronica, doon po ito nakalagay yung sinasaing nung ina ang kanyang anak pagkamatay at doon kinakain nila. So sobrang hirap. Limitation. Ang panaghoy po ay merong 5 chapter. Makikita po natin, ang verse 1 at ang verse 2 ay puro po kapighatian, pagdadalamhati, kasakitan, at kung ano-ano dinanas ng mga taga-Israel. Pero pagdating po ng chapter 3, makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos. At yung chapter 4, 5, kumbaga sa ay yung mga pigati at saka kumbaga sa isang sandwich,
sandwich sa chapter 1, chapter 2, hanggang naging chapter 3. Parang pong yun ang napagitna. At yun po ang pag-aaralan natin. Kung paano po ang pag-ibig ng Diyos, kahabagan ng Diyos, at katapatan ng Diyos ay pinatupad niya kahit nagkasala sa Kanya ang Kanyang bayan. Basahin po natin sa Leviticus chapter 3, verse 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi nga kanina, na nagpaawit ni Ma'am Sherina, inaawit natin to. Inaawit ng mga Kristiyano yan nung araw pa. Alam ko, kabisado natin yan. Pwede po bang awitin natin kahit walang tugtog? Sige po, mauna na po ako. Kung sino po nakaka-ano ng tono ay sorry po. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Mukhang maganda po boses ko rito. Ganda yung mic natin. Ikaw, purihin po ang Diyos. Ating pong pag-aaralan ang limitation. Sa Tagalog po, panaghoy. Mga panaghoy. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Kanina po, nabanggit ko yung paghihirap ng mga taga-Babylonia, taga-Israel, kung paano sinakop ng Babylonia. Sa atin din po dito sa Pilipinas, nakaranas ng halos ganun din. Pero hindi siguro kinakain yung kanilang mga anak dahil hindi namamatay sa gutom. Alam ko, ewan ko lang po si Ate Edith, wala si Nanat Pilar, ang nakasaksi nung sinasakop tayo ng Japanese. Kung paano po, si Kuya Diyos, ewan ko kung paano tayo sinasakop ng Japanese, kung ano ba yung mga kapigatian, kung ano ba yung mga ginagawa sa atin, sa ating mga kababayan ng mga Japanese. Yung Japanese po noon, pero yung Japanese po ngayon, ay mabait na. Mr. Lori, okay na mga Japanese ngayon. Nung araw po talagang pinapahirapan tayo, at alam natin, yung mga kababayan, ay nire-rape, nagkakaroon ng massacre sa bawat bayan. Kwento lang po sa akin yun, pero nakatatak po sa isip ko na gano'n ang mga ginagawa ng Japanese. At hindi lang po tayo, hindi lang po ang Pilipinas, pati po mga Korea, nakadanas sa Japanese ng gano'ng pahirap. Managhoy. Sabi po rito, meron po tayong tatlong bagay na makikita dito sa binasa natin sa panaghoy. Una po, pinagmagitan ko po ito na the God's love and faithfulness. Panaghoy. Pag-ibig ni Yahweh ay hindi na magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadalika. Ang kabutihan po ng Diyos, nabanggit ko nga kanina, yung sentro ng limitation. Yun po yung chapter 3, na doon po
nagkaroon ng habag ang Diyos kung paano nilingap ng Diyos ang mga taga-Israel. May tatlong bagay po tayo makikita rito. Sabi po rito, sometimes we experience grief, tragedy, and sorrow. Tama po ba yan? Tayo pong lahat ay dumaranas ng kapighatian. Lahat po tayo ay daranas na mawala dito sa mundo. Lahat tayo ay mamatay, pero hindi po sabay-sabay. Minsan, dumadanas tayo ng trahedya. Ano po yung mga trahedya na dinanas ng mga taga Cebu, mga kababayan natin sa iba't ibang lugar, sa Baler, talagang maitatanong mo sa Diyos, Lord, bakit? Bakit ganito? Alam natin na may mga namatay din bata ron sa mga trahedya. Tayong lahat ay daranas ng kapigatian. Kahit po pamilya natin, kabiguan. Kaya po, ako po medyo nakalakpas na po sa kabiguan, sa mga kapigatian. At sorrow, yung kalungkutan. Talaga pong sa buhay natin, talagang yung lungkot, napakahirap pong labanan. Kagaya ko nag-iisa. Siguro pag naging pastor ako, baka biyayaan ako ng Diyos na makakasama. Pastor. Thank you. Kaya po siguro sa buhay natin ay dapat huwag tayong mawala ng pag-asa. Dumaranas man tayo ng mga kapigatian, mga trahedya, kalungkutan. Andiyan po ang Panginoon. Number 2 po, sometimes we do not understand our suffering. Minsan nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit nangyayari ito? Talaga bang kasama yung mga bata na walang malay sa kalamidad sa Israel na nadamay dahil sa kasalanan ng aming bayan? Minsan, bakit Lord? Minsan sinasagot tayo ni Lord. Minsan, wala lang. Number 3, sometimes we are under discipline. Sa buhay po natin, pagdating ng mga pagsubok, o yung mga pagkakasakit natin, lalo na yung malala, yung medyo cancer na po. Gaya po nung nagpatotoo rito, si Sister Rika, talagang masakit yung likod. Minsan sasabihin natin, pagsubok ni Lord to. O may nangyari sa iyo sa buhay mo na talagang napaka-lungkot, napakasakit. Pagsubok lang ni Lord. Pero hindi po yun. Dinidisiplina po tayo ng Panginoon, ng Diyos, sa katigasan ng ating ulo. Minsan, inaabuso natin trabaho, ang katawan natin sa trabaho. Minsan, pwede ka na mamahinga, hindi ka na mamahinga. Minsan, ang dami mo nang naiipon. Patuloy pa rin na naghahangad ng maraming kwarta ngayong December. Kaya po, isang pagdidisiplina po ng Diyos kung tayo magkakaroon ng sakit sa katawan o sa mga bagay na ikinalulungkot natin. Kaya po, dinidisiplina tayo ng Panginoon para po matuto tayo at makita natin kung ano ba yung kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Lahat po nun, dinadaras natin ito. Suffering, kapigatian, pagdisiplina. Ay dadanasin po natin lahat yan.
Wala pong exempted. Pagdadaanan po natin lahat ito. Kaya po, dapat lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Paano po natin ma-apply sa ating sarili ito? Sa yung tatlong pinag-aralan natin. Isa pong i-apply natin. Paano po natin i-apply sa buhay po natin? Kung tayo nahihirapan o nagkakaroon ng kapighatian sa buhay. Sabi nga, trust, number 1, trust God, His love never end. Sabi nga po sa English, sa limitation, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi humihinto. Hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo lang po mismo minsan ang humihinto dahil sa nararamdaman natin lahat ng kapighatian, kahirapan, kalungkutan. Pero yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi humihinto. Dahil po tayo, buhat po nung tinagap natin ang ating Panginoon Jesus. Sabi nga po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng pagkakataong maging mga anak ng Diyos. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay laging nasa atin. Huwag lang nating abusuhin ang ating katawan. Number 2, trust God, His mercies never end. Yung kahabagan po ng Diyos ay hindi natatapos. Lagi pong tapat ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay laging nasa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Minsan po, example po natin, gaya po ng isang ama, pag nakita niya kung gaano man kasama ang kanyang anak at nakita ng kanyang ama na ito'y nalulun sa bisyo o nagkakaroon ng kapighatian o mga pagdurusa, sigurado po tutulungan niya ito. Hindi po mawawala sa magulang ang pagmamahal. Ang pagmamahal po sapagat ang mercy ng Diyos ay nasa atin. Yung pa kaya ang Diyos ang makakita sa atin kung paano po tayo naghihirap, nagkakaroon ng kapighatian, kalungkutan, dumaranas ng mga problemang mabibigat. Andiyan po ang mercy ng Diyos. Hindi po natatapos. Number 3, trust God, His faithfulness. Never fail. Nakita po natin sa Jerusalem, ang mga Hudyo po ay unfaithful po. Hindi po sila naging faithful sa Diyos. Bagamat meron silang kasunduan, pero hindi sila naging faithful sa Diyos. Lagi po silang tumatalikod. Pag nabasa niyo po ang mga aklat ng Lumang Tipan, makikita po natin kung gaano po yung mga ginagawa ng mga Israelita na hindi na kumikilala halos sa Diyos, gumagawa ng mga kasalanan. Trust God that this faithfulness never fail. Kahit po ang Diyos ay nagpadala ng propeta, si Jeremiah, ay hindi pinakinggan ng mga Hudyo, kundi binaliwala po nila. Kaya po, sila ay patuloy na nagkaroon ng judgment sa ating Diyos.
Pero po ang Diyos, nagpaparusa po. Sabi po sa chapter 3, verse 32, ang Diyos po ay nagpaparusa, pero hindi nawawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang Diyos po ay tapat at hindi po nagbabago sa atin. Minsan, mapapaisip tayo, kung hindi naging tapat ang Diyos, inubos ng Babylonia ang mga Hudyo o ang mga Israelita, kung naubos yun, paano kaya matutupad yung pangako ng Diyos na isisilang ang Mesiyas sa Jerusalem at magbibigay ng pag-asa ang ating Panginoon? Kaya po ang katapatan po ng Diyos sa kanyang bayan ay pinaranas niya upang masaksihan nila ang Mesiyas na magliligtas sa kanilang bayan. Kung naubos po siguro ang lahi ng Hudyo o pinagmulan ng Mesiyas, ay hindi po natin makakamtam ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tapat ang Diyos sa kanyang bayan. Meron po ako naalala na nung nag-message si Pastor. Undas ba yun? Pagkatapos na Undas, binaligtad niya Undas. Pero ang Diyos po, tapat. Baligtarin mo ng tapat, tapat pa rin po siya. Baligtarin po natin tapat. Tapat pa rin po. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa salita mo, sa mga paalala mo sa bawat isa. Maraming salamat sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, at ganoon din, Panginoon, sa kahabagan mo, at higit sa lahat, sa katapatan mo. Maraming salamat, O Diyos. Tunay ka nga, Diyos, na hindi nagbabago sa amin. Ikaw ay tapat, magpahanggang wakas. Sa Diyos po ang papuri at salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Charlie. At ngayon naman po ay dumako na tayo para sa ating prayer item. Bago ko muna po i-group, para po sa mga nanonood sa Facebook Live, para alam nila kung ano yung pagpe-pray. Para po sa women, pray for our Thanksgiving Sunday on November 30, ang ating pong speaker. Pag-pray po natin. Ganon din po ang ating Thanksgiving Committee. Mahirap po mag-isip ng kung paano gagawin sa mga ganyang okasyon. Kaya ipag-pray po natin sila na bigyan sila ng kalakasan, karunungan. Lahat po ng participants sa Sunday worship ng November 30. Ganon din po, continuous prayer para sa mga taong naapektuhan ng Typhoon Juan and Tino. Para po sa men, pray for our country, Philippines. Mga government officials po, mga nangyayari ngayon na graft and corruption, issues sa China and Philippines, mga economic crisis, kayo na po ang bahala mag-isip ng ipag-pray po para dito. Sa youth naman po, District Women's Fellowship in Tarlac this coming Saturday, November 23. Pag-iingat po sa biyahe, papunta at pabalik. At ganoon din po, naway maraming matutunan na aral at magamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay ang pagpunta natin sa District Fellowship. Ganon din po, pray for our church, patuloy na lumago, at ang ating mga pastor po, wag nating kalilimutang ipag-pray sila, pati ang kanilang mga pamilya at ang kanilang ministries. Ngayon naman po ay mag-grupo-grupo na tayo. Dito na po yung women,
men at saka po sa likod na yung youth. Magsama-sama na po tayong lahat. At sa mga may... At... Meron na. At kung maalala niyo po, sana yung may mga sakit po, pakisama na rin sa prayer. Katulad po ni Sister Herminia, nilalagnat daw po siya ngayon. Pakisama na lang po siya sa prayer.
Tapos na... Hello? Ayan. Tapos na po ba ang lahat? Pwede na po tayo bumalik sa ating kanya-kanyang upuan. At tapos na rin pong palakarin ang ating offering bag, kaya naman po dapat ipag-pray na po muna natin to. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa nagbigay at nagkaloob para po ito sa iyong tahanan. Naway magamit po ito sa mga gawain ng iyong tahanan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong announcement para sa November 26 na. Bilis ng panahon po, no? 26 na pala next Wednesday. Ang ating pong speaker ay si Pastor Ian Fuentes. Ang presider po ay si Sister Rosel Abilitado. Ang song leader po ay si Aga Ledesma. At ang food assign ay ang mga kabataan. Last week po na offering ay 624 at ang attendance po ay 49. Palakpakan po natin. At ngayon naman po ay tinatawagan natin si Pastor Ian po para sa ating closing prayer. Maraming salamat po, Sis Annie. Maraming salamat din po sa gabing ito sa nag-sponsor po ng ating pagkain. Si Brother Jesse, dahil birthday daw po niya. O kaya masarap daw po yung ating pagkain ngayon. Basta masarap yung ating pagkain at gayon din ay isang opportunity din sa atin na may pag-praise siya ngayong gabi. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating pong closing prayer at mag-isa prayer para kay Brother Jesse. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa linggo-linggong opportunity na kami bilang magkakapatid sa Panginoong Jesucristo ay magkasama-sama para sa isang panalanginan. Maraming salamat dahil alam namin kayo pa din ang siyang dahilan kung bakit kami naparito. Marahil kung meron man pa kaming ibang dahilan, ay ito ay mga minor reasons lamang. May it that na mailagay sa aming mga isipan at sa aming mga puso na yung dahilan kung bakit kami ay narito upang sama-samang ipaabot sa inyo yung nilalaman ng aming mga puso at yung aming mga hinanaing para sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sa gabi din pong ito, nagpapasalamat po kami dahil patuloy niyo pong pinagpapala ang isa sa aming mga kapatid, si Brother Jesse. Nagpapasalamat po kami dahil kayo ang dahilan kung bakit po siya nakaabot sa ganitong edad. At isa pong karangalan at isang blessing din po para sa kanya na umabot sa ganitong edad. Kaya ang aming dalangin, patuloy niyo po siyang ingatan sa lahat po ng kanyang gagawin at ganoon din pagpalain po siya upang patuloy po siyang maging pagpapala rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bigyan niyo po siya ng kaligayahan sa mga panahong siya'y nalulungkot, siya'y nag-iisa, at ilayo niyo po siya sa mga tiyak na kapahamakan. Sa gabi din pong ito, nais po namin ipagpasalamat maging ang pagkain na amin pong pagsasaluhan. Magbigay po ito ng kalakasan sa amin, ma-enjoy po namin yung fellowship at ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi mamaya. Makarating kami ng maluwalhati sa aming mga pamilya. Sa inyo po ang kapurihan sa gabing ito. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.